Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayo ka-coffee? Magandang araw po sa inyo. Maliban kay Harry Roque at kay Sara Duterte, nilaglag na po ni Sara Duterte itong si Harry Roque. Nako, yan ang mahirap kapag masyadong mayabang, pag masyado kang assuming. Kasi si Harry Roque nung isang araw, pinagsisigawan niya I am part of the legal council. Wow! Ni Digong. Abogado ako. Isa ako sa mga abogado ni Digong sa International Criminal Court. Ang yabang ni Roque Diba? For sure napanood nyo yan. Very proud si Harry Roque dyan. Ito, basahin natin. Para may ebidensya. Wala siyang kawala dyan Nasa internet yan. May ebidensya, may resibo. Ito, sabi niya pwede niya balikan yan. That was 5 days ago. Nasa Philippine Star ka-coffee ang headline na yan. And I quote Roque. We have filled up all the documents so that I will be included in the team of counsels. Now I am his counsel of the ICC. Sigurado siya I quote again. Now I am his counsel of the ICC. Roque said, adding that a British lawyer has also joined their defense team. Diba? Proud na proud si Roque. May defense team si Digong. Andiyan din po yung British Council, si Kaufman ba yan, na very confident din. Sabi niya, matatapon yung baso yung kaso na yan. Mananalo daw si Digong. Yan sinasabi ni Roque 5 days ago. Now, I am his counsel of the ICC. Bagamat accredited si Harry Roque, hindi pa siya kinikilala bilang counsel. Ang problema dito kay Roque, assuming. Proud na proud siya dito Now, I am his counsel at the ICC. Wow! Sana all. Ang yabang ngayon, pag mayabang ka talaga, babagsak ka Meron pa siyang statement. Ito, nasa TV5. Kalibat kanan ka-coffee, may mga ebidensya dyan. I cannot come home. Sabi niya, I cannot come home. I have to defend my president. Hindi po ako makakauwi muna dahil ipagtatanggol ko ang aking presidente. Si Digong tinutukol niya hindi si PBBM Hindi daw siya makakauwi, sir. Ano ba yung visa mo dyan? Schengen yan Ilang araw kang allowed dyan sa the Netherlands? Granted na ba yung visa mo, yung asylum mo dyan? Bakit nag-a-assume ka na? Na parte ka ng council? Hindi pa pala granted yung long-term visa mo dyan. Visitor ka pa lang din, tourist ka pa lang din dyan, hindi nag-assume ka na. Ayan, kaya napapahiya itong si Roque. Nagsalita si Sara. Nasa Philippine Star din. Nasa One News din. Nilaglag ni Sara yung kakampi niya. Itong si Harry Roque. Parang lumalabas, sige, masyado kang mayabang sige, laglag kita. Ito naman si Sara, kaibigan mo naman yan, bakit mo nilaglag? Kailangan nyo ng kakampi, pero yung kaibigan mo nilaglag, dapat hindi mo na lang kinonfirm. Diba? Dapat hindi ka na lang nagsalita. Silence na lang sana. Yun na lang sana pinairal mo. Katahimikan na lang sana para hindi napahiya yung kaibigan mo dahil tinutulungan ka rin naman ni Roque. Sabi ni Sara, sabi sa balitang ito, Sara Duterte clarifies Harry Roque not part of father's legal team. Sabi ni Roque, I am part of the council ni Digong. Sabi ni Sara, no, hindi siya part ng legal team. Baka magkaiba yon, yung council at saka legal team. Baka magkaiba kayo ng definition dyan. Iisa lang yan. Nadali na. Napahiya ka na naman ngayon, Roque. Tingnan nyo, kayo mismo, hindi kayo nagkakasundo-sundo. Nauna din, sinabi. Si Roque din nagsabi dyan. Si Sara daw magiging parte ng legal team ni Digong. Proud sila dyan di ba? Magiging parte daw si Sara. Vice Presidente siya. Pwede ba yun? Vice Presidente ka, tapos magiging parte ka ng legal team? Di ba conflict of interest yan? Bawal yan. Nung nalaman nilang bawal, nung na-realize silang bawal, bawi ng statement. This is to clarify na hindi magiging parte si Sara Duterte, sabi ni Roque. Tingnan ninyo, ura-urada kayo. And gusto sana nilang lusutan. Ito ang totoo kasi nangyari dyan. Gusto nilang diskartehan itong ICC. Kasi para mabilis makadalaw. Kasi ang problema nila dyan sa ICC, hindi ka basta-basta makakadalaw kay Tatay Digong. Diba? Yan ang problema dyan. Hindi ka basta-basta makadalaw kay Tatay Digong.
So lulusutan nila yung ICC. Kumbaga didiskartehan nila si ICC, palalabasin nila si Sara Duterte parte ng legal team. Kasi kapag parte ka ng legal team and you are accredited, you are acknowledged by the ICC, mabilis ka makakalapit doon sa suspect, si Digong. Tingnan nyo naman itong mga diskarte na ito. Akala nila uubra. Akala nila maiisahan nila itong ICC. At ang Pilipinas, huli na sana eh. 'Di ba? Once na nag-appeal na sila, na pinasa na nila, I think naipasa nila. I'm not sure, Ka-Coffee, pero I think naipasa nila yung kanilang intent, yung kanilang application na maging parte ng legal team si Sara Duterte. Kasi kung nangyari yan, at na-approve ng ICC yan, putok si Sara dyan. Kawawa si Sara dyan dahil vice-presidente ka, magtatrabaho ka sa ibang bansa bilang legal counsel ng tatay mo. Kahit tatay mo pa yan, bawal yan. Sayang kamuntikan na naman, nabuti na-realize sila. Siguro may kumotong sa kanila, uy, mali yung ginagawa ninyo. Sa kagustuhan nilang diskartehan ng ICC, makalusot para si Sara mabilis makakadalaw sa tatay niya. Palalabasin nila na parte ng abogado. Una, magaling ba si Sara Duterte na abogado? Para ipagtanggol yung tatay niya. May naipanalo na ba siyang kaso? Siya ba ay international lawyer? Mas bilib pa tayo kay Roque kesa kay Sara Duterte. Ngayon parehas na sila. Nadali na. Itong si Sara naman, pinahiya pati yung kaibigan niya. Basahin natin ito. Sara Duterte clarifies Harry Roque not part of father's legal team. Ang sakit niyan. Kung ako kay Roque, wag mo na ipagtanggol yan. Pinahiya ka na The Vice President said that their defense will be led by international lawyer Nicholas Kaufman. Itong Kaufman, sabi nila magaling. And naman natin kilala yan, Ka-Coffee. Siyempre, pagtatanggol niya, kliyente yan pera-pera yan malakihan ang bayad yan, definitely. Dollar rate yan euro yan Pangungunahan po yung legal team ni Digong nitong international lawyer na si Nicholas Kaufman. And additional lawyers are also expected to undergo interviews before joining the team. Sino mag-i-interview? Baka si Roque. Baka si Roque parte ng panel na mag-i-interview dito sa international lawyers. O si Sara mag-i-interview. Kumbaga, hiring kami ng abogado. Sige, mag-apply na kayo. Pero I don't think mag-work yung ganyang strategy. Referral system yan. Tanongin nyo si Kaufman, baka may interested. Diba? Kasi kung tiwala kayo dyan kay Kaufman, maghahanap yan ng magagaling na abogado na tutulong sa kanya. Again, hindi problema ang pera ha. Huwag niyong problemahin ang pera. Andiyan ng China, suportado si Tatay D. Huwag kayong mag-alala. Kahit billions of pesos pa ang gastos niyan, may sumusuporta dyan kay Tatay D. Kaya huwag nila palabasin na wala silang pera. She also clarified that lawyer Harry Roque is not part of Duterte's legal team as they want lawyers fully focused on the case and Roque is still working on his asylum application. Yun naman pala Roque naman kasi bakit ka nag-a-assume? Hindi pa pala granted yung asylum mo sa the Netherlands. Nag-assume ka na. Napahiya ka ngayon. In-assume niya na. Malinaw na malinaw sa statement niya. Sabi niya, miyembro siya ng legal counsel o ng counsel ni Digong. Tapos yun pala, hindi pa granted ang asylum, nag-assume na naman kayo. Napahiya na naman kayo dyan. Laglagan na kayo dyan. Magkakaibigan kayo, laglagan kayo. The Vice President assured their supporters that her father remains in good condition while in custody at The Hague. Malinaw ha? In good condition si Digong. Malinaw. In fact, ang sabi pa ni Tatay Digong, sorry ha, pero hindi ko tatay yan ha, para daw siyang nasa hotel. Duterte on ICC detention. Duterte on ICC detention facility para akong nasa hotel. Ano pang sinisigaw niyo mga DDS? Ang ganda ng buhay ni Digong, okay na siya dyan. Kesa nagmamaisog rally siya, kesa sumasali siya sa kampanya ng PDP na iinitan siya, maingay, siksikan, dyan na siya. Maganda yung relax niya dyan. Diba? At least kahit pa paano, nabigyan ng hustisya. Kahit hindi siya ma-convict dyan. Worst case scenario, hindi siya ma-convict dyan sa ICC. Mapagdusahan niya man lang, makulong man lang siya kahit 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, 5 buwan, makulong lamang siya para kahit pa paano, makaganti-ganti man lang yung pamilyang tinukhang niya. Diba? Ganti na to Diyos na ang gumagawa nito, sabi pa ng mga biktima. Kasi nakita niyo yung mga post nating videos, sila yung mga pamilya ng tinukhang. Ngayon, kahit pa paano, nakakakita sila ng hustisya, nakakakita sila ng liwanag habang si Digong ay nakadetine dyan sa ICC. O kahit maganda yung facility niya, hindi pa rin siya makalabas dyan.
Don't worry ha, magandang kalagayan ni Digong dyan. Mga DDS, kalmado lang kayo dapat dyan. Kalma lang, baby, kalma. Maganda ang lagay ng tatay ninyo. Tatay mo ba yun? Ang dami nakikitatay eh. Hindi nyo tatay yan. Hindi nyo naman kapatid si Sarah eh. Nakikitatay kayo dyan. Headline ng Philippine Star, para akong nasa hotel. Ganyan umano inilarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kalagayan niya sa detention facility ng International Criminal Court dyan po sa The Hague sa the Netherlands. Oh, yun naman pala, parang nasa hotel. O ayaw nyo nun, libre ang pagkain ni Digong. Libre ang medication niya. Kahit araw-araw pa siyang dali sa ospital, libre. Don't worry. May check-up pa siya dyan, libre. Europe pa. Di ba? O kaysa dito siya sa Pilipinas. O baka mas social pa sa St. Luke's o sa Medical City. Yung ospital dyan sa The Hague. O swerte ni Digong, libre siya. Libre pagkain niya. Tinatrato siya ng maayos. Eh, nung dito sa Pilipinas, suspect pa lang, pinapatay niya. Trinato niya ba ng maayos? Hindi. Kasi ang pronouncement ni Digong, natatandaan ko yan, paulit-ulit yung sinasabi yan. Adik yan, bakit gagastosan mo pa yan? Ikukulong mo pa yan, pakakainin mo pa yan, i-adik yan. Wala nang silbi sa lipunan. Yan ang sabi niya. Kaya chinutsugay niya na lang. O ngayon, swerte ni Digong, maswerte ka talaga. Mga DDS, maswerte ang tatay nyo. Tatay nyo ha, maswerte. Maganda ang buhay niya dyan sa ICC. Dyan na lang siya forever. Di ba? Maganda naman siya dyan eh. Sa panayam kay Vice President Sara Duterte ni One News anchor Gretchen Ho, in fairness kay Gretchen Ho ha, napakasipag daw. Gusto ko naman talaga to si Gretchen Ho kasi pinapanood ko na talaga yung mga programa niya dyan sa TV5. In fairness ha, magaling si Gretchen Ho ha. Nananatili pa rin daw ang ama niya sa ospital sa loob ng detention facility. Okay lang yan, dyan na siya forever. Walang problema dyan. Libre naman yan eh. Wala naman kayo babayaran dyan eh. Huwag na kayo mag-alala dyan. Ang sinabi niya sa akin, para akong nasa hotel except hindi ako makalabas. Saan niya ditong Martes, Marso 18, 2025. Sarap pala ng buhay ni Tatay Digong dyan. Isunod na si Bato. Bato, huwag ka naman laban. Sumunod ka na dyan kay Digong. Oh. Sarap ng buhay niya. Oh. Pero kailangan mo magsakit-sakitan din. Di ba? Para naka-confine ka rin dyan sa ICC. Para yung buhay ni Digong ngayon, yan din mararanas mo. Bato. O yan, punta ka na ng ICC. Mag-book ka na ng flight. O sige, gusto mo libre. O sige, si PBBM na magbabayad ng ano mo, ng flight mo papunta sa The Hague. May chartered na naman na eroplano na magdadala sa'yo dyan. Masarap naman pala ang buhay dyan eh. Pinalalahanan din niya ang supporters nila na makipag-ugnayan sa local authorities sa anumang isasagawang programa para sa ika-80 na kaarawan ng Pangulo sa March 28, 2025. Uy, mukhang maganda-ganda ang celebration nitong mga to ah. March 28, makipag-ugnayan daw sa local authorities. Huwag kayong bastos. Kung magrarally kayo, humingi kayo ng permit dahil nakakabala kayo. Di ba? Karapatan nyo naman mag-rally. Hindi naman kayo pinagbabawalan mag-rally, pero humingi kayo ng permit. Respeto din yan sa otoridad ninyo, sa local government. O yan daw po ang paalala sa kanila, sa kanyang mga supporters na kung ano man po ang isasagawa ninyong programa sa kanyang 80th birthday. Uy, may matatanggap siyang 10,000 sa March 28, di ba? Yan yung milestone ages, 80, 85, 90, 95, 100. Uy, swerte ni Digong ah. May matatanggap na 10,000 piso mula kay PBBM. Uy, thank you. Pasalamat naman kayo dyan mga DDS. Bibigyan ng 10,000 si Digong oh. Sa Centenarian Act, yung expanded Centenarian Act. Salamat ka kay PBBM na isa batas na yan. O, may 10,000 siya. O baka may pa-cake din. Sa Davao, bigyan nyo na rin ng cake yan. Oy, Digong ha, may 10,000 ka mula kay PBBM oh. Donate mo na, hindi mo na kailangan yan. Pero baka kailangan ninyo, pang rally o sige, tanggapin nyo na. Galing sa presidente ng Pilipinas yan. 10,000 pesos yan. Inanunsyo ng ICC na nakatakdang ganapin ang confirmation of charges ni Duterte sa September 23, 2025. Sige, tagal-tagal pa yan, 6 months pa yan. Pero may mga lumalabas ka coffee na balita, ewan ko kung narinig nyo na yan, na mapapaaga daw po yung release. Narinig ko na to eh. Na mukhang mapapalabas daw po interim release nito ni Digong. Mukhang mapapaaga daw, hindi ko alam, 2 months, 3 months, or baka next week, mailabas na yan. Regardless ka coffee. Ang akin, ito naman ang take ko dyan. Kung ano man ang decision ng ICC, we have to respect that. Sana ganyan ka rin ka-coffee. Irespeto natin ang ICC, ano man ang decision niya, i-convict niya man niya si Digong, o i-release niya man niya si Digong, we have to respect the decision of the ICC. Kahit papano, nakapitik kayo. Kahit papano, nakapitik tayo.
kahit papaano nakulong siya dyan, kahit makakulong siya ng 1 buwan, 2 buwan dyan, at least kahit papaano may mga realization siya. Mahirap-hirap din ha, mag-isa ka sa kulungan ha, tapos matanda ka pa, mag-isa ka. Naku, ang dami niyang maiisip dyan. Pero kulang pa yan sa hirap na dinanas ng mga pamilyang tinukhang ni Digong. Baliwala pa yan, ka-coffee. Again, suspect yan, hindi yan biktima. Yung biktima, yung napapanood ninyong videos, yung matatanda, yung asawa, may bahay, pinatay yung kanilang mga asawa, pinatay yung kanilang mga anak ng walang kalaban-laban, pero ang masaklap, pinalabas na ng laban. Sila ang tunay na biktima. Yes, addict sila. Pero hindi sila lahat addict. Yung iba, collateral damage. Yung iba, napagbintangan. Sino yung nag-utos? Sino yung nagsabing, kunin mo yung buhay ng taong yan? Hindi ikaw nagbigay niyan. Even our Constitution says, bawal pumatay. Anong ginawa ni Digong? Enabler. Hinayaan niya na mangyari yan. Kanyang pulisiya yan. Kanila ni Bato yan. Kaya dapat managot yan sila. Magkasama sila ni Bato. Pulisiya nila yan. And they were very proud sa pulisiya na yan at dapat silang managot. O siya, ka-coffee, i-komento ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, nakikinig po sa atin. Oy, maraming salamat, ka-coffee ha, sa inyong mga kind messages, sa inyong congratulatory messages. Nababasa po yan natin, no? Binabasa po natin yan. Sa mga nagpapadala po sa atin ng personal messages, sa pasasalamat ninyo at sa pagtatanggol natin sa presidente, commitment ko naman yung ka-coffee na susuporta natin yung si PBBM hanggang matapos itong kanyang termino. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Dahil din po sa inyo, kaya lumalakas din yung loob namin mga vlogger dahil pagtanggol yung presidente dahil nandiyan kayo at sumusuporta kayo sa amin. Sana magtuloy-tuloy, ka-coffee, yung ating samahan, yung ating suporta. At baka di pa kayo naka-follow, naka-like sa ating Facebook page, pasuyo na lang, ka-coffee. Please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para libre po yan, no? Para updated po kayo sa ating mga bagong upload. I'll see you, ka-coffee, in my next video. Bye-bye, ka-coffee.